Hello, good evening, Maria. Good evening din, Papa Jack. Good evening, Maria ng Caloocan, tama? Apo. Kamusta buhay? Okay naman po. Okay naman. Ba't parang may echo yata? May radyo ba dyan? Opo, meron. Pakipatay po? Okay, patayin ka lang. Kailangan pa bang i-memorize yung radyo na yan? Hello? Hi, ilan taon na? 37, tama? Apo. Belated happy birthday. Thank you. Anong ginagawa sa buhay ni Maria? Nag-aalaga po ng mga anak ko. Ha? Sa bahay po, nag-aalaga ng mga anak ko. Full-time kang nanay at housewife? Opo. Anong trabaho ni Mister? Trailer truck driver. Okay. Kahit may problema sa buhay? Slight. Okay. Sige. Di ba, Papa Jack, sabi mo dati, pag yung nag-usap tayo, pwedeng mag-record, tapos makukuha ko. Oo. Yun yung gusto kong mangyari. Magdala ka ng CDR dito, ha? Sige. Okay, email na lang sa'yo ni Ceylon si mamaya. Sige rin. Okay, teka lang ha. So you want to make an unwritten public record ngayong gabing ito at meron kang mensahe para sa isang tao? 3. May galit ka ba sa puso? Hindi naman galit. Parang away yung gusto mo. Parang aligaga ka parang... Kinakabahan lang ako sa Ilonchi. Kahit sa Ilonchi, kinakabahan sa'yo Relax. May kaaway ka ba? Gusto mong idamay kami dito? Hindi kaaway. Mga kapamilya ko yun ganun ba? Nagalit sa puso to si Maria. Alright, sige. Bakit napatawag si Maria? Una kasi, tungkol sa anak ko. Meron akong anak sa unang asawa, pero hindi ako kinasal doon. Okay, naging asawa pa rin yun? Naging asawa ko. Okay. Tapos, nagkaanak ako. Nagkaasawa na muna. Nagkasal, kinasal. Tapos anak din, eventually, syempre. Yung una kong sasabihin sa'yo, yung tungkol sa anak kong panganay. Okay. Kasi, may mga bagay ngayon, hindi ko nasasabi sa kanya. Ilang taon na ba yung panganay mong anak? 13. Bakit hindi mo masabi sa kanya yung mga bagay na gusto mong sabihin pala? Oo nga. Ano oo nga? Tinatanong kita, bakit hindi mo masabi sa kanya? Bakit kailangan magdaan si Maria sa TLC para maparating sa anak niya yung mga bagay na madaling sabihin dapat ng ina sa anak? Parang ayoko magdrama. Hindi pa pagdadrama itong gagawin mo ngayong gabi? Pero hindi siya magre-react. Or, magre-react siya Maria, bakit takot? Diba? Bakit takot ka sa reaksyon ng anak mo, nanay ka? Oo nga. Yun, natatakot ako Bakit? Multo anak mo? Hindi naman natatakot talaga, Parang ayoko lang. Asan ba yung anak mo? Nasa tatay ko. Nasa lolo niya. Hindi kayo magkasamang... Ngayon. Kasi nga, may problema kami. Okay. Nagka-problema kami. Hindi kayo open. Kailan ba kayo hiwalay ng bahay? Ngayon lang, July. First week siguro ng July. Okay, sige Maria, ganito. Kung yan yung kayang papel na gampanan ng programa ko, pagdugtungin yung komunikasyon yung mag-ina. No, nag-communicate. Meron, okay naman kami. Iba kasi nag-uusap, di ba? Iba yung nag-uusap sa iba yung nakakapag-usap sa nag-uusap. Alright? Sige. Iba kasi yung nagkukumustahan lang kayo, dahil lang siguro may cellphone kayo parehas. Tsaka iba rin yung, di ba, yung may connection kayo bilang anak at ina. Hindi na heart to heart Alright, sige. Ano pangalan anak mo? Ninyo. Nakaantabay kaya siya ngayon? Malamang sa hindi. Ano ba yun? Magulo. Nakikinig kami sa'yo. Nung dito pa siya nakatira. Maria, ano yun? Ano yung sagot mo sa akin? Oo ba o hindi yun? Naguluhan ako Malamang sa hindi.
Malamang sa hindi, which is, oo, ano ba? Oo, hindi. Oo, hindi siya nakikinig. Ganun na. Lasing ka ba? Hindi. Tignan mo, sagot mo nakikinig ba siya? Oo, hindi siya nakikinig. Ano? Oo, hindi. Hindi siya nakikinig. Malamang hindi. Kasi iba yung malamang hindi sa malamang sa hindi. Diba? Pag malamang sa hindi, oo yun. Pag malamang hindi, malamang hindi. Hindi talaga. Ang gulo na. Ang gulo na kaya tayo. Ang gulo na. Hindi talaga. Sa ganito na lang. Maria, nakaantaway ba siya? Baka hindi. Ayun, mas madali. Mas madali. Sorry, Ilocano kasi ako mga kaibigan. Yung mga ganyang jargon sa akin yan. But anyway, sige. Ano pangalan anak mo? Ninyo, sorry, tanga ako. Makakalimutin. No problem. Talagang pinangatabanan. Sige. Anak? Anak. Alam ko, may problema ka. Siguro, mas marami doon akin. Kasi, hindi mo na ako nakakausap masyado. May mga bagay naman na pwede pa nating pag-usapan siguro. Para maging mas maayos. O kaya maging maayos yung tingin mo sa mundo, sa buhay mo. Ang dami mo nang ginagawang mali eh. Sana, pag nag-usap tayo ulit, o kaya pag nag-usap tayo, sana yung mga pag-usapan natin, sana maintindihan mo ng tama. Tsaka magbago yung mga ginagawa mo. At maging mas maayos pa yung magiging buhay mo. Kasi bata ka pa. Sana bukod sa pag-i-enjoy sa pagiging bata mo, sana magkaroon ka ng responsibilidad. Matibay na responsibilidad para maging mas maayos yung buhay mo. Yan lang, Papa Jack. Ganito, Maria? Nauunawaan ko na meron kayong gap ng iyong anak na hindi pagkakaunawaan. Parang gano'n, di ba? Pero para kapulutan naman ng aral ng mga nakaantabay sa atin, baka gusto mo kang bigyan ng kaliwanagan kung ano pinag-uusapan yung mag-ina rito. Kasi kung kayo rin lang magkakaintindihan, sana tinawagan mo na lang siya. Hindi nga kami nagkakaintindihan, Papa. O kaya nag-iwan ka ng voicemail. Kasi ako mismo na host ng programa ito, naguguluhan ako. Bakit? Ano kaya mali ang ginawa ng anak nito? Yun nga yung gusto kong i-detalye sa'yo kasi gusto ko rin magpa-advise. Okay, sige po. Yung anak ko, lumaki siya alang sa nanay ko, sa lola niya. Kasi nga wala akong asawa, diba, nung dinala ko siya. Tapos, hanggang, ang mga grade 1 na siya nung nag-asawa ko ulit. Tapos, naging magkasama uli kami. Sige, Maria, shortcut tayo. Ano yung maling nagagawa niya ngayon? Yung buhay niya. Gaya ng pagbabarkada. Okay, ano mali sa barkada niya? Nag-aaral yan this year. First year high school siya. Nung June, lumipat din kasi kami ng bahay. Last year, bali grade 6 siya, dito na kami sa Caloocan. Galing kami ng Manila. Okay naman yung grade 6 niya. Tapos nung nag-first year nga, ngayong June, may problema na ako agad sa kanya, kaya lang mas lumala. Yung umaalis siya ng bahay, mas mahaba. Tapos, yung pag napupuno yung pasensya ko, pag uuwing masyadong gabi, may mga gabi na hindi ko siya tinanggap. Tapos, meron pang occasion na meron pang nangyari na talagang sa galit ko sa kanya, pinaalis ko siya. Teka lang ha, stop. Oo. Maria, ano kasalanan ng anak mo dahil late umuwi?
Papa Jack, late eh. Okay, sige, okay, stop ha. Kasi you might be overreacting. Okay, ganito, Maria. Very cautious ako ngayon kasi ito usapin ng magulang sa anak na wala akong I don't have any business of meddling. Alright? To meddle sa inyong mag-ina kasi anak mo to eh. Kumbaga, but you know, hindi ko alam kung sakto ba yung movie sa Ilunching, di ba? Na the fate, di ba? Na kumbaga yung failure ng kumbaga yung mga bagay na hindi maganda sa isang anak ay failure ng magulang. At some point, gusto kong sabihin sa ito. Di ba? Binigyan mo ba yung anak mo ng bagay na pwede niyang, hindi ko alam, something to make him look forward to going home early? Meron bang sa bahay na yan ang magiging dahilan para umuwi siya na mas maaga? On the lighter side, sagutin mo ako. Kung ako yung anak mo, ano yung maganda sa pag-uwi ng maaga? Ganito hindi kasi kayo magkasama nung lumalaki siya, tama? Opo. The more na you have to double your effort, diba? To convince him to, anak, stay ka sa bahay para makapag-bond tayo. Binigyan mo ba siya ng something to look forward to para at least uwi ako maaga kasi ganito yung bahay namin. It's a happy place to be. Yun, alam mo, yun yung masakit eh. Ano? Kasi, sa totoo lang, parang hindi eh. Parang wala ako nun eh. Kaninong obligasyon yun? Akin, pero... Stop. Huwag mo na lagyan ng pero. Sa'yo. Question. Nagawa mo ba yun? Nung... Hindi 100... Hindi... Tingin ko hindi. Masama ang loob ko sa'yo. Kasi pinapalayas mo yung anak mo. At tinatanong kita ngayon, Maria, ano kasalanan ng bata? Late umuwi. Oo. At katumbas na bang palayasin mo ang bata kasi late umuwi? Hindi lang eh. Hindi lang yun, Papa Jack. Sige. Alam mo yung... Nagbibenta siya ng mga gamit na hindi naman dapat binibenta. Gaya ng ano po? Refrigerator niya parang, na-misplace ko ba yung ref? Ganun na. May mga bagay na malaki. May mga bagay na maliit. Bakit po niya ginagawa yun? Oo. Ang sinisisi ko doon, yung bisyo niya. Yung malamang may bisyo siya or yung barkada niya or... Ano po yung bisyo niya? Hindi ko naman, pero marami nang nagsasabi. Yan yung hirap dito, puro kahinala eh. Tapos pinalayas mo yung bata eh. Oo. Iniupo mo. Ganito Maria, tumawag ka sa akin, you want my opinion on this, tama ba mali? Tama. So sana wag mo sabihin na pakialamero, kasi kung ako lang, hahayaan ko na nagmensahe ka sa kanya, tapos na yung usapan. Kasi business mo to bilang nanay, ano pakialam ko dito, na ako ba tatay niya, hindi naman. Di ba? Kaya lang nakakawa ko sa bata. Although ayoko pang would you stop saying that? Maplastikan ako sa'yo. Hindi kasi ganito yun. Di ba kasi parang ganito Oo. Hindi ko alam sa Ilunching if you get the feeling na parang naghuhugas ka ba itong si Maria? Hindi, ganito. Ganito yung gusto kong, yung purpose ko. Hinahanap ko kung paanong madediretso ko pa yung mga bagay na pinaniniwalaan niyang hindi okay. Number one, yung sinasabi mo na bigyan ko siya ng reason para umuwi ng maaga or para mag-enjoy or i-enjoy yung company ko. Okay. Kasi, katulad ngayon, alam mo kung bakit siya nandun sa tatay ko. Nag-stop siya mag-aral eh. Anong kinalaman sa pagpunta niya sa bahay ng tatay mo? Kasi para kung yung mga ginagawa niya dito, hindi niya pwedeng magagawa doon. Like yung barkada niya, magbabago pagka umalis siya sa akin. Tapos, number 2, yung tatay ko, kasi tatay ko yung una kong, pangalawa, pagkatapos ng asawa kong konsultahin ko, yung tatay ko, nangingi din ako sa kanya ng dumating na ako sa point na hindi ko na kaya. Sabi ko, kailangan ko na ng yung tulong ng iba. Ilan anak mo, Maria? 3. Gaano katagal mo nakasama sa isang bubong itong anak mo pinag-uusapan natin ngayon?
Actually, hindi naman kami nagkahiwalay ng matagal. Kasi kahit na... Maria, just go ahead, diba, and answer my question. Oo. Puro ka paligoy-ligoy. Oo. Kasi, magkasama naman. Gaano katagal kayong magkasama? O gaano katagal